Praise God, may buntag. Amen! Ngayon, ang tugla mo, wala ko na rin. Gusto mo na yung mga bukso. Isa sila na kapatid na sa Ginoo. Nadoob na sa Ginoo sa Diyos. Ano, wala ka na kapatid. Kasi nakadoob na sa Ginoo sa Ginoo. Nakadoob na sa Ginoo sa Ginoo. Kasi nabasa na siya ang pulo. Ang sa Ginoo sa Ginoo sa Karuan, ang masasa sa Tagalog, hinahangad kapatid ito sa pulong sa Ginoo. Sa John chapter 8 verse 27 sa pinatwa, My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. Ikaw pa sa Bible, nabalaan sa Ginoo kung kinsa iyang mga followers. Kung kinsa to iyang mga karnero. Kung saan nakita na, John 1:1. Okay, basta na. Sa January, sa Bisaya, Pastor. Sa wala pa nabuhat, bisan susa, ang pulong niya na. Pulong ba sa Diyos, ang pulong Diyos. Yan na. Ang pulong daw, Diyos. So kung nagpapamit ka, nabasa ka sa pulong sa Ginoo, hindi mo na sa ang pulong ng Diyos. Amen? Amen. So ay natapunta na sa pagkakabati sa Ginoo, sa pagkakabati sa Ginoo. Kung basahin mo ang pulong sa Ginoo Scripture, ang pulong ng Diyos na siya. Masalta na ito. Kung hinangan mo makabati sa pulong sa Ginoo, basa sa pulong sa Diyos. Ang ako mga kaldero, nakadumog sa akong tingog sa Bible. Nailan ko sila o sila nagsunod kanako. Ang mga kaldero ni Jesus Christ nagasunod siya na. O nabalaan ni Jesus Christ kung kinsa iya, kung kinsa iya mga tao, kung kinsa iya mga followers, nabalaan ni Jesus Christ. O sila magpapamati po sa iyang tingog. Wala importante kayo magbalo ng pulong sa Ginoo aron sa bisan unsa man may kado, dili ka libutan, dili ka mahadlok, dili ka maluya, tungod kay ang kabalo ka makauban nimo ang Dios. So tinatawag ka nga nadunggan ang pulong sa Dios. And God Himself, no? Dapat kaya mo ang iyang tingog. Pinaagil siya ang pulong. Anong ibasa ng John 1:1, wala na sa scripture text sa pagbasa. Sa wala pa nabuhat, bisan unsa, ang pulong niya na. Ang pulong ba sa Diyos at ang pulong Diyos. Amen. Samsat na natin ang pulong Diyos. So I encourage to everyone to read your Bible. Hinahangad mo ang basahan ng Bible aron hindi ka mawala sa imong pagsunod sa Ginoo. Sa kini nga bersikulo, ginulagway ni Hesus ang iyang relasyon sa iyang mga sumusunod sama sa usa nga magpalatay o ang iyang mga karnero. Ang mga karnero nagkailangan sa tingog sa ilang magpalatay. So nagpangalanan na sa inyo na kailangan kung isang atong Diyos na ginagalan. You know Him personally. Kabalo ka kung unsa niyang kayang buhaton sa imong kinabuhi. Kabalo ka kung unsa iyang gusto para sa imong kinabuhi. Nagsalig kaniya o nagsunod kaniya. Ipakita ni ang pagka kay Jesus. Nagpasabot sa pagpaminaw kaniya o pagpuyo sa pagsunod. Orang punto ako sa inyo, natin yung punto na akong share sa inyo ang punta na. Una, ang tingog sa Diyos personal. The voice of God is personal. Nailang Isus ang iyang mga karnero, taksa-taksa o nagsulti
kanila. Ang pulong sa Dios mo ay musulti sa inyo. Kung unsay makayo sa imong kinabuhi, kung unsa ang gusto sa Ginoo para sa imong kinabuhi, ang salita ng Diyos ay napakahalaga sa buhay ng tao. Kailangan mong basahin, kailangan mo i-meditate ang salita ng Panginoon day and night para hindi ka mapanghinaan ng loob, para hindi ka mawala sa iyong focus sa paglilingkod sa Diyos. Kasi kung minsan, kapag wala ang salita ng Diyos, pinagbabasa ng salita ng Diyos, minsan napapahamak ang tao. Minsan nawawala sila, minsan nawala na sila ang gana pagsunod sa Diyos sapagkat hindi nakaugat sa kanilang mga puso at isipan ang salita ng Diyos. Musa kinahanglan may ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ayaw ilayo ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ingon pa sa nakaila sila kaniya. Nga naman nakaila na kaniya tungod kay nagabasa na siyang pulong. Tungod kay nagasunod na sa iyang pulong o kailan po sa Ginoo. Ang importante hinailan ka sa Diyos. Kilala tayo ng Panginoon. Kahit anumang mangyari sa mundo nito, sa buhay nito, wala tayo dapat ipangangamba sapagkat kilala tayo ng Diyos. Magbago man ang lahat sa mundo, ang iyong relasyon sa Diyos ay hindi magbabago at ang relasyon ng Diyos at pakikitungo sa iyo, kailanman ay hindi magbabago. God's voice is personal. Ang pagpaminaw, nagdala sa relasyon. Kung ikaw magpaminaw siya, magkaroon kayo ng relationship sa Panginoon. Buot pasabot, hindi mo siyang mailhan at maayos. Sa mag-asawa rin tao, sa pag-uwi mo, hindi kayo ninyo kailan ayaw din sa siya. Kung sa dihan mag-asawa ng mga ulihan na ninyo mailhan, kung kinsa kayo siya. Mabot sa Ginoo. Kung nara kayo relasyon sa Ginoo, sa kadukay ninyo mapagsunod siya, sa kadukay ninyo mapamangin siyang pulong, mailahanan ninyo kung kinsa siya mapagkariyo. Sa relasyon, pinaka-importante magkaroon ka ng relationship sa Panginoon. Ang pagpaminaw, nagdadala daw sa relasyon. To hear His voice is to draw closer to Him. Kung nakapaminaw ka sa pulong sa Ginoo, nagabasa ka sa pulong sa Panginoon, mas lalo kang mapaluol sa Diyos. Mas lalo kong mailahan ang Ginoo. Kung malayo ka nagaduol ka sa Ginoo, kung ikaw ay pangangin sa pulong sa Ginoo, mas lalo mong malaman kung sino yung Diyos na yung pinag-inituran. Tagalog pa sayang nga tayo, kaya namin Tagalog po record, no? Inahangan naman ko dito sa pulong sa Ginoo na a personal relationship like God. Ayaw na pagsusunod sa uban, kinahanglan ikaw ay kay personal. Encounter sa Panginoon. Huwag doon siya asa sa isang tao. Huwag ka maasa doon sa isang preacher. Huwag ka maasa sa ninong tao. Kailangan magkaroon ka ng personal relationship with God. Para mas lalo mo makuha ng mga karihan ang iyong usahay, madala mo lang ka. Pagkakano ng mga power ko yung mga nagalit. Murag ka power ko. Ha? Ikaw strong po ka. Pero kung ikaw na lang isa, saan na lang? Kung wala na po siya. Di ba, kinahanglan natin may personal relationship sa Ginoo. Aron kung may mga kukisa ng Diyos kayo mong kinaalagaran. Kung sa katambalan sa imong kinabuhi. Kung sa iyong plano para sa imong kinabuhi. Kinahanglan na encounter mo ang Ginoo. Ay bisan ikaw na lang, isa ka na lang ang pangalangan sa Ginoo, dili ka matumba, dili ka mag-slide, dili ka mawala sa iyong tungkol sa Ginoo na naman, may nakabalo ka. Ang iyong relasyon sa Ginoo, fix na gina siya. Ang Diyos lang yun ang iyong kalagaran. Bisan ang sa ating tabo, hindi kinabuhin nato karon, hindi kalibutan, dili ka mawala, tungod kaya na encounter mo personally ang Diyos.
Palakpakan nato ang Ginoo. Ikatulo, ang pagpaminaw nagbunga sa aksyon. Ang tinuod na pagpaminaw nagdala sa pagsunod o paglakaw sa iyang mga dalan. A very result in action. Kung nagpaminaw ka, mabuhat na nimo, di ba? Kung nagpasa ka sa pulong sa Ginoo, mabuhat na nimo mo sa aksyon sa pulong sa Ginoo. Kung wala ka nakapasa sa pulong sa Ginoo, masabi mong pumatol, di wala kayo pumatol. Kaya wala ka kapalong sa pulong sa Ginoo. Importante ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Mga nakaroon, doon ka nakabati ka sa pulong sa Ginoo, gabasa ka sa pulong sa Ginoo, alam mo na kailangan mo na i-share ang salita ng Diyos. Alam mo na kailangan mo may mga tao na kailangan ng kaligtasan. Kaya kung ikay nakikinig sa salita ng Diyos, nagbabasa ka sa salita ng Diyos, gagawin mo na kung ano ang nais ng Diyos sa buhay ng tao. Sasabihin mo na sa ibang tao ang salita ng Diyos na ito po ang daan ng Panginoon, na ito po ang plano ng Diyos para sa iyong buhay. Para sa kabuti ng iyong buhay. Wala na may plano ang Ginoo madaot ng tao. Madaot ang tao kasi nakasupay sa iyong plano sa iyong kaugalingon. Wala siya nakasunod sa gusto sa Ginoo sa iyong kinabuhi. Apan ang tao nakasunod sa Diyos, hindi mo sa iyong kinabuhi. Bisan mo sa challenge sa abot sa iyong kinabuhi, dili siya mawala, dili siya mamulikay sa pagsunod sa Diyos. Nga naman, may kabalo siya ngayong Diyos, dili siya pumatay. Hindi siya papabayaan kailanman sa kanyang buhay na ito. And Trevor stop right in this verse. Ingon pa niya, spend time in God's Word. Kung gusto niyo mailan ng Ginoo, spend time in God's Word. Hinanglan, mapagod ka, magsige ka, basa sa pulong sa Ginoo. Basahin mo dito ka sa preacher, pag si pamati, sa mga ang preacher na mausay, masisig ka. Ano naman, kaya wala pa ka nagabasa sa pulong sa Ginoo. Ang tao nagabasa sa pulong sa Ginoo, hindi na siya matisig. Bisan mo sa iba'y tabo, kahit lagi na siya, kapalungin na siya, kung sa ang pulong sa Ginoo, kung sa ang gusto sa Ginoo, alang siya ang kinabuhi. His voice is revealed through Scripture. Sa Scripture, ma-reveal ang pulong sa Ginoo sa Scripture. Gusto mo kapatid, basa sa pulong sa Ginoo. Diba? Nabasa si Sister Gelina ang pulong sa Ginoo? Na ang pulong Diyos. Isa may nakabasa sa Bible. Nakabasa yung Bible? Asa? Sa ipon. Dito lang ako nagbasa sa Facebook, ito last year. Ayaw mo, paginang na ako. Kapila na nabasa ang Bible. Ilang cases nyo na nabasa ang Bible from cover, Genesis to Revelation. Cover to cover. Wala pa siguro ganyan? Ha? Wala pa? Ako, 8 times na ako nabasa ang Bible. Inaalala, ipasahan mo ang Bible. May nagkakaroon mga text hindi ka ma-deceive. Pag nagabasa ka sa pulong sa Bible, kung saan saan ka mo, kung mawala ka ng Bible, kapalo ka. Pwede ko magbalik, basa ang Bible. Diba? Di pa rin naman memorize, pero mas memorize mo ang Bible. Ano naman, kasi nagpasa sa Bible. Basahan ang Bible ako, kasi sa mabot lang Ginoo, wala pa rin tapos ang basa Genesis to Revelation. Ha? Asa na mo ito? Genesis ko na. Ha? Genesis ko na? O, kaya na ninyo. Ha? Kasi babasa ng action, wala pa rin tapos pa sa Bible, Genesis ng Japon. Dapol ko pa lang Japon ang hindi mo basa.
strength and God's word. His voice is revealed through Scripture. Ano pa niya? Magbansay sa hilo. Ang nga pagpamalandong paghihimo o luna aron madugog ang iyang mga pulo. Inano magbansay ka sa hilo. Practice quiet reflection. Magbansay ka sa iyang mga sa hilo sa iyang mga pulo. Lamig siguro na matulog, basa ng tulong sa Ginoo. Oh? Isa na nabasa sa gabi, sa pulong sa Ginoo. Ginamatayan mo ang post sa uban. Ang sana ko na kaya post pa rin. Lalo na kung nakikaway sa Facebook. No? Kung nakikaway sa Facebook, ginamatayan mo yung iyang post. Ang sana ko yung post. Next move niya, ang sana ko yung mabatihan niya ng mga konsulti. So, kinahanglan na ang tulong sa Ginoo. Sa atong kinabuhi, sa mundo na itong kapisi, namin ang tulong sa Ginoo. Ang gusto na itong mabatihan ng Diyos, basa siya ang tulong. Meditate day and night. Ay mga pinaka-importante, if you want to become strong in your faith, basa sa tulong sa Ginoo. Pag hindi ka magbasa sa tulong sa Ginoo, matutang adlaw, matingala ka na lang, nga hinay-hinay na nawala na ang pagtuo sa Diyos. Kaya wala tayo foundation, mao ang tulong sa Ginoo. Pag mayroon kang salita ng Diyos, hindi ka magagamba sa iyong buhay. Kahit anong nangyari sa iyong buhay, kahit nangyari, mga pagsubok na dalaan sa iyong buhay, hindi ka matatakot, hindi ka mangangamba, sapagkat dala mo ang salita ng Diyos ay tapat. At kailanman ay hindi magbabago ang salita ng Diyos. Pag sinabi ng Panginoon na kanyang gagawin sa iyong buhay, gagawin ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi sinungaling sa kanyang mga salita. Hindi siya katulad ng tao na piling magsinungaling sa kanyang mga salita, ngunit ang salita ng Diyos ay walang kasinungalingan. Para totoo ang sasabihin ng Diyos, para sa kakabuti ng iyong buhay. Walang plano ang Diyos na kakasama ng tao. Ang tao lang gumawa ng paraan upang mapasama ang kanyang buhay. Walang plano ng Diyos ay kakabuti sa buhay ng lahat ng tao. Palapakan natin ang Panginoon. So siya ang imong nadulog. Itangin ini sa barahang kasulatan o sa kaniya ni Kristo. Ingon pa, practice quiet reflection to its space to hear his gentle leading. Inahanglan mo pamatiwan kung saan ka sa Ginoo. Test what you hear. Compare it with Scripture and the character of Christ. Inahanglan mo tistingan kung saan ka mong nabatian, kung tinuod pa na o dili ang imong nabatian. Inahanglan mo na kayo nabatian at tuloy ka sa Bible. Kung tinuod ba ang resulti, kung yun ba ang karakter ni Jesus Christ. Kung halimbawa ginabuhat ni Jesus Christ ang mga utang na imong nabatian. So kinahanglan magmagit ka, imo siya iadala sa pulong sa Ginoo kung matuod ba ang imong nabatian. Kung tama ba ang imong nabatian. Kung totoo ba ang iyong napapakinggan, kailangan pumaroon ka sa salita ng Diyos. Kailangan doon mo susuligin kung ang iyong napapakinggan, ito ba ay galing sa Panginoon, ito ba ay katotohanan, ito ba ay nais ng Panginoon para sa iyong buhay. Ito yung mga benepisyo sa versikulo na ating binasa kanina sa John 10:27. Patnubay sa kinabuhiyang iyang tingog, nagdala kanimo sa hustong madalan. Ang tingog daw sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo,
nagdala sa iyo sa tamang madalan na iyong pagkasubayon. Bukod sa tamang na kinabuhi na iyong pagkasubayon. Sa tamang buhay na iyong gagawin sa mundo na ito, ang salita ng Panginoon. Kapag mahilig ka magbabasa ng salita ng Diyos, alam mo na ikay malakas, alam mo na ikay matibay, sapagkat mayroong kapangyarihan ng salita ng Diyos. There is power in the words of God. Kung kailangan din ng mga tao, ng mga strong mga tao, ito mga tao ko sila na nagbabasa sa tulong sa Ginoo. Yun ang mga tao na laging nagbabasa ng salita ng Diyos. Yun ang mga tao na laging nananalangin. Kahit anumang sitwasyon, hindi magbago ang kanilang pananampalataya at paniniwala sa Diyos. Sapagkat alam nila kung sino ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Sapagkat alam nila na kapag ang Diyos na kanilang tinatawag, ito'y sasagot sa kanilang arawan o gabi. Ang Diyos na ito ay matibay. Ang kanyang mga salita at mga tao na ito na laging nakikinig sa salita ng Diyos, sila ay matibay na mga tao. Hindi madaling ma-discourage, hindi madaling mawala sa kanilang focus sa paglilingkod sa Diyos. Bakit? Sapagkat alam nila na ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran ay totoo at makapangyarihan sa lahat. At ang Diyos na ito kailanman ay hindi magpapago. Magpapago man ang sitwasyon, magpapago man ang panahon, ngunit ang salita ng Diyos ay kailanman ay hindi magpapago sa mga tao na naniniwala at nagtitiwala sa Kanya. Ang salita ng Diyos ay maaasahan. So kailangan natin laging makinig sa salita ng Diyos. Amen. Hindi lang na kami, baka nawala na sila nawala na kayo ng pag-asa. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Huwag kang magpahinaan ng loob sapat alam mo na ayong Diyos tunay at totoo at makapangyarihan sa lahat. The number of peace and security. Kung padayo ka nagabasa sa pag-isang pulong sa Ginoo na kay peace sa iyong pinagawin. Alam mo na secure ang iyong buhay. Alam mo na peace sa iyong isipan. Makawawa yung babae na tumalon sa tulay ng ibang lugar yan. Bukid noon. Sayang. Kanyang buhay. Akala niya yun na ang kanyang yun na ang katapusan ng kanyang paghihirap. Or hindi pa pala. Kasi initil niya ang kanyang buhay. Ayaw ko lang pa ng mga testament yan sa Panginoon. Pero sinabi pa ng Bible kapag nagbigti ka, tiyak na paroonan mo ay sa hillfire. Nagsuffer ka na ngayon dito sa mundo. Nagpamatay ka. Akala mo ito na katapusan na iyong paghihirap. Hindi pa pala. Sapagkat nung namulat ang iyong mga mata, nakita mo mayroon parang paghihirap doon sa ilalim naglalaglag na apoy na siyang sisika sa iyong buhay, sa iyong katawan, day and night. Kaya natawagin natin buhay. Amen? Huwag pagpadalos-dalos na magdesisyon na hindi tama. Huwag pagpakamatay kasi maganda ang buhay. Kung hindi pa ngayon dumating sa iyo ang blessing, mayroon na lang ang blessing sa iyo. Inihanda yan ng Panginoon para sa iyo. Huwag ka lang mawalan ng pag-asa sa Diyos sa buhay mo na ito. Yung mga tao na sa suicide, pakamatay sila ay wala ng pag-asa, hopeless na sila. Bakit naging hopeless sila? Sapagkat hindi nila alam ang salita ng Diyos. Kung alam mo ang salita ng Diyos, maganda ang buhay na ibigay ng Panginoon sa iyo. Masarap na buhay kapag kasama mo ang Diyos. Amen? Sapagkat kapag ikay sumunod sa Panginoon, mayroon ng peace and security. Following
Kung nagasunod ka sa Ginoo, safe kami mga kinabuhi. Diba? Ang uban, kita niyo po sa uban sa Facebook, ang mga balay nila, nag-landslide, hindi pa naman, nahulog yung balay, ang mga mga tao to. Nakapunan. Ginabahan sila, pero salamat na, dito sa Costa Rica, Costa Rica, makakabot kayo. Amen? Pagpapaka na ito, Ginoo, hindi ko mahawag kayo. Dito ka sa sabag ko. Hindi ko mahawag kayo sa Costa Rica, kayo din. Sahay mga tao, hindi gusto sa medyo taas-taas, bukit na po'y kay gusto ng syudad. Wala na sila, hindi magpahapos sila. Sila gusto na siguro ng tungtong ka sa medyo taas, medyo bukit. Handok na sa baha. Pag may mga ilog bukit sa balay. Sa natay peace and security, sa ang Ginoo. Kung sunod ka sa Ginoo, proteksyonan ka sa Ginoo. Itapasakdan sa Ginoo. And here's the challenge. Kini nga simana magpahit o tinuyo ang oras adlaw-adlaw aron maminaw sa tingog sa Dios. Pinaagi sa pag-ampo. O saan mo kaminaw sa Dios? Magbasa siya ang pulong, pinahanggan mag-ampo ka. Prayer is the key. Marsang kay, gusto mo mag-success and faith, prayer. Without prayer, ayaw pag-speak na mag-success and faith. Ang gusto mo mag-success ka sa iyong business, sa iyong trabaho, you need to pray. Prayer is the key. The word of God is the key. Sa tanang-tanang. Ngayon mo pala po hanggang. Kinakailangan prayer, ayaw isang tabi, isang tabi ang prayer. Kasi importante kayo ang prayer ako. Hindi ko tigil pwede na sa ay sa kaadlaw, wala prayer, wala pulong sa Ginoo naman. May mga Bible sa inyo, mga silpon, basa ko yung pinaksa. Basa ko kung notify nila sa inyo, mahanap message, isa, ginagawa lang. Inasway lang. Wala, ginabasa ko. May notify sa inyo ng yung Bible, naman ay notification. So, maghatang na yung verse, and chapter and verse. So, basahan ko rin nyo kung sa iyo ihatag. Di ba? Kaya basta mo rin yung matabang sa inyo, ha? Namatay mga Bible sa cellphone, basahan ko ang inyong Bible. Ako din ang mabasa ako sa sa Bible yun naman, pinakabasa na, hinanap mo kasi para, hinunahan mo kasi para, ito si cellphone ginabasa. Sa ako na itong Bible ha, nalagot-ampo, ayaw ito wala sa pag-ampo. Ay, maliskalan siya, mawawalan ka ng pananalangin, mawawala rin ang iyong pananampalataya sa Diyos. Kailangan ng prayer para hindi mawala ang pagbago ang iyong pananampalataya sa Diyos. Kailangan mong manalangin, kailangan mong magbasa ng salita ng Diyos upang hindi ka mapanghinaan ng loob. Araw-araw malakas ka lagi, araw-araw alam mo kahit mayroong kahirapan kawalan, ngunit hindi ka mapanghinaan ng loob, sapagkat alam mo that your God will provide. Siya ang ating provider, siya ang ating pastor, at siya ang maglalagay sa atin sa tamang pamumuhay. Si Jesus Christ ang ating pastor. Dili sa pastor, wala pastor lang, wala pastor, temporary lang na. Ang iyong pastor lang iba, si Jesus Christ. Basahin mo ang John 10:27. Siya ang ating tunay na pastor, hindi yung tao. Kasi yung tao, pwede siyang mawala. Maraming mga pastor na nawala sa kanyang pananampalataya sapagkat sila din ay mahihina. Tandaan mo yan. Ay kapag doon ka naniniwala ng palataya kay Kristo, kailanman hindi pa mawala ang iyong pananampalataya at pananabik sa Kanya sapagkat alam mo na makapangyarihan ng iyong Diyos. Araw-araw kang laging malakas sapagkat alam mo na ang Diyos may
na ito ay magbibigay sa ng sapat na lakas para ka makasurvive sa buhay na ito. And let me close. Ang Juan, G37 na napahinamdam na nato na ang kinabuhi ng Kristiyano, hindi bahin sa reliyon. Dilipahin sa reliyon. John 10:27 reminds us that the Christian life is not about religion. Hindi isa reliyon ha, hindi relasyon sa Diyos. Amen? Hinahanglan na relasyon sa Ginoo. Apan bahin sa relasyon. Hindi reliyon ang pagka-Kristiyano kundi bahin sa relasyon sa Diyos. Samtang nato ang pag-ila o pagtubag sa tingog ni Jesus, mutubo kita sa pagsalig, pagsunod, o pagkaduol kaniya. Kung gusto rin mong paduol ka sa Ginoo, basta siya ang pulong. Kung gusto rin paduol ka sa Diyos, pray. Hinahanglan mo ang prayer. Amen? Si Jesus Christ ang atong pastol. Ayaw sa tao. Ayaw challenge sa tao. Yung tao, pwede na siya mawala. Pwede siya ma-discourage. Pwede na siya mamatay. Pwede siya hindi makalahuntay. Siya ang gusto mabuhaton para sa inyo. Pero saling sa Diyos, kaya ang Diyos hindi ka masaktan, hindi ka biyangan sa Diyos. Ang Diyos si Jesus Christ, nagaya mo na dili ka, He will never leave you alone. Perfectly. Pisa ng sa'yo mga tabo, hindi ka masaktan ng Jesus Christ. So dito ka pasalig kay Jesus Christ, tayo lang ng palataya, hindi tayo lang titiwala sa tao na buong puso natin ibigay sa Kanya, yung ating pagtitiwala. Isa lang ang dapat natin pagtitiwalaan, walang iba ang Diyos, ang ating Panginoon sa Kristo, sapagkat sa tapat sa Kanyang mga salita, at ang Kanyang mga salita ay naman ay hindi magbabago. Mananatili ang Kanyang salita. Pagdating po tayo, ako magbibigay sa inyo ng benediction. Tayo. Unta malubog mo ang tinaw na tingog sa imong Diyos at imong kamot. Parita sa imong kamot. Unta malubog mo sa tinaw ang tingog sa imong maayong magbalatay. Nailhan mo ang iyang bugma sa loob o musunod ka kaniya sa maliwanagan sa tanan ng mga adlaw sa imong kinabuhi. Salamat Ginoong Diyos, katulad ako Ginoo sa katapusan na aron mo Ginoo. Ikaw padayon Ginoo mag-abad sa ng kinabuhi. Ikaw Ginoo maghahatag ng extra strength o God. Yung padayon sila Ginoo sa pagpangalakad sa kanimo Ginoo. Kung sa mga kaliyahon ay ako rin ginapad sa pangalan ni Jesus. Ikaw maghahatag ng kalipay Ginoo. Kalinaw sa iyang kinabuhi Ginoo sa adlaw. Ikaw Ginoo maghahatag ng tingog puso nga makalahutay sila sa iyang pagpangalanan ng kanimo Ginoo. Ako ginaapo sa pangalan ni Jesus. Salamat Ginoo at iyong pagpapalain sa kanilang mga buhay. Lagi po sila ilagay mo sila sa kasaganahan Panginoon. I-bless din mo ang kanilang mga sources of income mo God, ang kanilang mga negosyo, ang kanilang mga trabaho, at iyong pagpapalain Panginoon Jesus. Aking dinadalangin sa iyo Panginoon at aking dinadeklara Panginoon na sa araw-araw ng kanilang buhay mayroong pagpapalain sa pagtalakas na lang ang nagagawin sa iyo Panginoon Jesus. Salamat Lord sa lahat na narito ngayon. Hindi mo sila pababayaan, hindi mo sila tatalikuran Panginoon. Lagi mo silang sasamahan. Araw at gabi Panginoon, aking dinadalangin sa pangalan ni Jesus. At ang mga gawain ng kaaway ay kailanman na hindi magtatagumpay sa buwan buhay na iyong magkanakan sapagkat aking sinayong ginagapos ang gawain ng kaaway sa pagkakas ni Jesus Christ of Nazareth. Bless them, O God. I pray for peace unto them, O God. I pray for protection unto them, O God, day and night. Aside
Salamat Ginoo sa imong kaayo dalayan ng taas sa walay katapos sa paggalang ni Jesus, mabang panluwas. Amen. Pagkakas natin.